Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today. Yan. Panasahin lang po natin mabuti. Last one. At pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, pili po tayong 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, pasensya na po kayo ha, kung medyo maingay. At nandito po ako sa bahay ng aking nanay. Nandito po ang aking pamangking baby, bata, no? Kaya medyo maingay, pagpasensyahan nyo lang po. Okay, simulan po natin. Siya po ay naging dishonest and very, very unfair. Ang taong ito ay naging dishonest, very unfair po sa'yo. Nagsimula po ang lahat ng inyong kaguluhan dahil po sa pagiging dishonest niya sa'yo, pagiging unfair niya po sa'yo. At sa nakikita ko po dito, ayan, medyo magulo po ang taong ito, no? Hindi niya po alam kung ano po ang tumatakbo sa isip o tumakbo sa kanyang isipan, no? Magulong-magulo po ang isip niya, at sa nakikita ko po sa kanya ay hindi po niya inakalang magpapatuloy po ang ganitong sitwasyon o ganitong gawain niya, no? Kaya po sa nakikita ko talaga very, very naapektuhan po siya nung naging ganito po siya, naapektuhan din po siya. Meron po ako nakikitang depression dito, no? Sa nakikita ko po na depressed po ito, at sa nakikita ko ay siya din po ang naapektuhan sa mga pinagagagawa niya sa buhay. Sa lahat po ng kalokohan niya sa buhay, siya rin po ang naapektuhan, no? Nakakaramdam po siya ng coldness and stubbornness, no? Tumigas po ang puso nito, at tumigas din po ang ulo nito, na hindi naman po siya dating ganyan. Nagtataka ka po kung ano ang nangyari sa kanya, dahil hindi na po siya ang dating tao o ang dating lalaking minahal mo, no? Ito po ay sa nakikita ko po sa kanya ay malungkot po ang naging buhay niya. Nahihirapan po siya at hindi niya po alam ang kanyang gagawin. Oh? Sa totoo lang po, ang nakikita ko po dito ay tumigas po ng tumigas ang puso niya, kaya hindi niya na po alam kung paano niya po babawiin sa'yo lahat ng mga salita o mga nagawa niyang nakasakit po sa'yo. Alam niya din po na pinag-uusapan siya ng mga tao sa paligid niya. Alam niya din po na marami pong
tao sa paligid niyong dalawa na hindi din po agree sa kanya kahit ano po ang gawin niya pong pagsisira sa iyo or kahit na anong gawin niyang pag-justify, no? Pag-justify sa iyo, pag-justify sa kanya sa mga actions niya kung bakit naging ganyan, ano? Most of the time po ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding pagkaaligaga na alam niya po na pinag-uusapan po siya ng tao. There is this exhausted and fatigue, no? Exhausted po ang taong to. Hindi niya po maintindihan kung kailan daw siya magiging maayos. Ang layo na po ito sa taong talagang minahal mo dati. Dahil ito pong taong ito talaga ay magulo po ang pag-iisip at hindi mo po magulo po ang pag-iisip at hindi mo po aakalain na naging ganito siya, no? Para po siyang naging monster sa harap mo. Para po ito ay naging kakaibang tao na, no? At ibang nilalang sa paningin mo na hindi na po siya ang taong ito. Sa totoo lang po, napakagulo po ng pag-iisip niya. Hindi niya po alam kung ano po ang tumatakbo sa isip niya. Pero sa totoo lang po, natukso kasi itong taong to. Natukso po ang taong ito at talaga pong hindi niya din po inakala na dadating po siya sa isang sitwasyon na maiipit po siya. Marami na po siyang nalo-loss of opportunity, miss chance. Hindi niya po alam kung ano po ang tumatakbo sa kanyang isipan, ano? Magulong-magulo din po ito at talagang sa nakikita ko po ay hindi na po ito tama, no? Alam niya po na may mali na po sa kanya at ang alam niya din po ay nakakagulo na po ang mga sakit na binigay niya sa iyo ay nakagulo ng malaki sa isipan mo at sa isipan niya at sa sitwasyon na meron kayong dalawa, no? Apektado po yung mga tao sa paligid niyo. Dati po ay naging napakasaya niyo po, no? You used to be a happy couple, you used to be a happy family, pero ngayon po talagang nabaliktad po ang lahat or you used to have a good relationship. Ngayon po ay nawalang parang bula, no? Sa nakikita ko po dito ay meron po siyang hindi po tama yung kanyang meron ka pong gift kasi of intuition, ano? Ang bilis mong makaramdam, ang bilis mo po, kumbaga na kukuha mo po lahat ng signs, lahat ng mga senyales na sa actions niya, nahuhuli mo po kaagad kung may ginagawa itong hindi maganda or alam mo po sa sarili mo na hindi maayos lahat, no? Pero ang kinakatuwa ko lang po dito ay ang bilis-bilis mo pong nararamdaman and you will never go wrong sa iyo pong nararamdaman. There is this cold heart and bitterness. Ito pong taong to, ito pa po ang bitter sa iyo, no? Talagang bitter po siya sa iyo at sa nakikita ko po ay hindi po magiging maayos, no? Yung kanyang mga hindi po magiging maayos yung kanyang mga susunod na panahon sa kanya. Bakit? Na-stuck po siya sa ganitong sitwasyon. Na-stuck po siya doon sa parang nananakot sa'yo or may mga pang-blackmail sa'yo or alam mo yun. Kasi hindi niya po mailabas yung totoo niyang nararamdaman na siya po ay nagsisisi. Hindi niya po nararamdaman yung totoo na magulong-magulo po ang isip nito. Minsan okay siya, minsan hindi. Minsan mabait, minsan parang demonyo, hindi mo na po din talaga alam, no? Wala rin po siyang motivation sa mga nangyayari sa kanya. As a matter of fact, gulong-gulo rin po siya at ayaw niya po talagang malungkot po siya and technically po, hindi po yan enough, no, sa kanya na ganyan yung mga mangyayari sa kanya, no? Ayaw niya man po na pagpatuloy po siya sa ganyang sitwasyon. Ayaw niya man po na ganyan ang maging tingin mo sa kanya, ganyan ang mangyari sa inyo. Pero wala po pinapanindigan niya na po. Bakit? Kasi po, wala na siyang choice kung hindi panindigan na lang yung ganito kasi
napakataas ng ego, ng pride nito. Parang yan na lang daw ang meron siya, yan na lang daw natira sa kanya. Parang pakiramdam po niya ay siya pa po ang biktima, no? Sa lahat ng nangyaring ito, pakiramdam niya po siya pa ang biktima at talagang yan yung tumatakbo sa kanyang isipan, ano? Para na raw po itong mababaliw, para siyang mababaliw ngayon sa lahat po ng nangyayari sa kanya, para na po siyang mababaliw talaga, no? Baliw na baliw po siya at hirap na hirap po siya ngayon at hindi niya po alam kung papaano po talaga siya makakaalis sa ganyang klaseng sitwasyon. No? Siya po ang may kasalanan. Bakit po kayo nasira? Broken family, broken relationship, shattered dreams. Napakadami niyo pong plano na gustong matupad. Ngunit hindi po natupad. No? Na parang naglahong parang bula dahil po sa kagagawan po niya. At siya lang po ang tanging sisisihin. Tapos siya pa po ang may hatred. No? Siya pa po ang nakakaramdam sa iyo ng hatred. Siya pa po ang nakakaramdam ng galit. At talagang sinasabi ko sa iyo, may nangyari pong deception dito. Talaga pong may nangyaring hindi maganda. No? Pasensya na po kayo, umiiyak yung pamangkin ko. No? So ngayon po, nakakakita ako ng no direction, unpredictable, very, very unpredictable po ang nangyayari sa buhay nitong taong nito. And no direction, wala po talagang direksyon na nangyayari sa buhay niya ngayon. As a matter of fact, talagang hindi po niya nakikitaan ng direksyon o ano ang magiging buhay niya sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. Ayan, no? There is this no motivation. Wala po talaga siyang motivation. Ako, pasensya na po kayo. Parang may kinakatay na baboy. Ganyan po umiyak talaga yung pamangkin ko. No? So, not motivation, lack of passion. Yan po ang nakikita ko sa baraha niya, no? Impulsiveness, there is lahat po ng ginawa niya ay based sa impulse decision. Hindi po niya yan pinag-isipan, hindi po niya yan dinibdib, talagang go at go lang po talaga, no? Dissatisfied po siya sa buhay niya ngayon, lack of inner joy. Wala po ako nararamdaman na meron po siyang peace of mind. Magulong-magulo po ang kanyang isipan at disconnected po siya sa mga tao sa paligid niya. Kasi alam niya nga po na siya ay pinag-uusapan, ina-isolate niya po yung buhay niya, dinidisconnect niya po yung buhay niya. At siya po, for your last card, ay sobrang burned out and overstressed sa lahat ng nangyayari. Huwag ka na pong magtaka kung ang person na ito ay hindi na po siya yung taong minahal mo, no? Kasi po talagang sinasabi ko sa inyo na itong person na ito ay parang kinain na ng kanyang maling sistema. Okay? So that is your first reading for the day. I hope pagkagising nyo po ay mag-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below, no? Para naman po makita nyo po kung ano po ang ating para makita nyo po at maramdaman nyo po, no, kung ano po ang nakikita nyo dito sa ating, o nakuha nyo mensahe, nakita nyo mensahe para sa inyo. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Yeah. At para naman po sa mga gustong magbigay ng super thanks, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. And dahil po tayo po ay One Love a Day Christmas edition for our dear lolos and lolas. Maraming salamat po. And thank you po for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, ang lagi ko pong bilan sa aking mga ever loyal, solid, faithful na ever ang aking mga Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. At ang lagi ko pong bilin sa inyo is just to live one day at a time, no? Kalimutan nyo muna po ang lahat
sa tao nyo, sa person nyo, lahat ng sakit na binigay. Kalimutan nyo po ang mga okasyong parating, ang mga inyong much-awaited anniversaries, birthdays, Christmas, New Year, and of course, ang Valentine's Day. Just focus on today, no? Ngayon po, no? Mag-focus po kayo sa araw na ito para po sa inyong sarili. Do 3 things that will make you happy for today. 3 bagay na magpapasaya sa inyo kahit simpleng bagay lamang po, okay? And lagi nyo pong tatandaan na pagkatapos po ng lahat ng unos, no? Ay matatapos din po yan. Kaya sa araw na ito, kayo ay gumising. Do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself and sleep for tonight. And tomorrow is another day. Ganyan na naman po ang gagawin nyo. And I will make sure na makikita nyo po, no, na, oh my God, sasabihin nyo na, okay na pala ako. No, nakasurvive na pala ako. Yan po. At gusto ko po niyang makita nyo lahat. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And lagi ko pong bilin sa inyo is life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. And I will be back for another set of reading. Wag po kayo tatampo, wag po kayong aalis, wag po kayong maiinip. I will be back for another set of reading for today. God bless you everyone and I love you all. Bye!